Matilda sila na kayang mag-babysit kung kailangan, pero yun nga, wala silang totoong frontline. So kung ang galawan natin is, kung ang game plan pala is to split up this Bane lineup, parang hindi mangyayari. Oo nga eh. Parang kailangan nating tignan ang daloy ng early to mid game para magkaalaman dito sa ating third series, the first game between Mythic Seals and RRQ Kaito. Sobrang interesting na nakikita natin dito dahil parang pareho naman nilang gustong patagalin kahit papaano ang nagiging laro. So, ano ba to? Kaya ba tayo nagkaroon ng halos 20 plus minutes sa laro kanina kasi practice na yon. 25-33, ganon, no? Tagal. So you see here, it's actually Rome, Gatot, tapos XP, Hylos. And because of the way RRQ Kaito drafted, nabasa ng Mythic Seal, sabi nila, tama to, hindi makapag-invade yung RRQ Kaito. Hindi na small camp si Denjiro. Ang nakapag-small camp si Ken. At talagang sila ngayon ang may hawak ng impormasyon. Hindi nila inaalis sa kanilang mga mata kung nasaan man si Denjiro ngayon, kung saan man sila nag-start mag-farm. At alam nila na mamaya pa eh. Mamaya pa talaga ma-activate yung potential dito ng RRQ Kaito. I mean, similar din naman in a sense for Mythic Seals, lalo kung si Ken lang naman ang pag-uusapan natin. Pero kasi mas kayang alalayan ng ibang members dito. Even nung mid-duo ng Mythic Seals, kaya nila mag-playmaking without necessarily parang waiting for etong si Ken. Without being alanganin. Oo. So again, parang nung game 2 nung last series natin, this is a Burmese Zushin, no? So si Justin to. Tara mo, free to. Ay, kontrolado. Tapos purple buff, dine-deny na agad. 2 minutes pa lang para kay Denjiro. At meron namang guiding wind doon, pero si Ferds nga ay nakuha. Kamuntikan nga lang din kahit si Denjiro. So, nasimulan ng Mythic Seal ng magandang early game. Hindi naman sa ayaw ng RRQ Kaito gawin yung kailangan gawin para mapigilan ang Bane lineup. It's just, ito yung naging comfortable sila eh. Ito yung plano nila eh, di ba? Going into the series, they saw the lineup coming through until the third pick. Pero nagsisilyon pa rin sila. Come to think of it, Bri, can you think of anything else na pwedeng ilagay sa Silyon kung hindi si Silyon to? Valentina, would that have been better? Valentina, Vexana, kasi para better early to mid game? Vexana, kung bilis lang na mag-clear, tsaka parang pampigil sa idea, lagi na nakikita natin na gusto lagi ng mga teams ng Myanmar na talagang pasugod sila. Pero parang safer option nga naman din kasi si Silyon, kung gusto mo isipin, kung kaya mo i-hold out yung laban. Pero Mythic Seal kasi parang tingnan mo, ngayon pa lang, minamadali na nila. Aray. Nararamdaman na natin yung mga bola ni Zippy kontra kay Sai. At talagang nakuhat na ubos yung energy shields dun sa top lane. Napakayaman ni Ken at ni Zippy in comparison. I think we'll see in the gold graph soon. Pero ngayon, almost 2,000 gold din na meron ng Mythic Seal. Hindi maalis. And hindi ko alam kaninong buff tong na kay Danger? Ninakaw niya lang ba yan? Or whoa, it's on your push. Ay, top lane. Nakuha na nila kasi hindi nga umalis doon si Ken. Parang na-clear naman din halos lahat nung mga jungle camps niya. So wala na rin siyang kayang abalahin. Pero teka lang, magkakaroon ba ng kaunting folks dito sa mid bago ang ating turtle? At least ngayon ay parang, uy, mainit! Sasabihin ko pa lang na medyo nakakaangat na rin at nakakapwesto si Ferds. Pero kasi si Mingguin parang hindi gustong pagpwestuhin ni Justin eh. 2v1! Taas! Si P, kinakaya niya. 1v2 situation, Blazing Duet, naiwasan. Turtle objective din, napasa kamay na ng Mythic Seal. At nawala doon si Denjiro. Yun yung nagmamatter para sa akin. Nawala si Denjiro. 2v1, paano nagawa yun? I'll tell you paano nagawa. Worldy. Di ba? May pinagtalbugan yung bola ni ZP. And hindi siya umalis sa lane. After niya mapag 2v1, after niya makakuha ng turtle shield mula dun sa kinuha ni Ken, nandun lang siya. Tapos mga lifesteal lang siya sa minions. AOG. Sobrang decisive dito na Mythic Seal. Gusto talaga nila na pinakaharian na nila yung mapa.
Ken, napakasaya ng kanyang nagiging buhay. Siya na parang yung nagdidikta ng talagang objective gaming na ginagawa ng Mythic Seals this time. So isa na namang tier 1 turret ang mapapatumba nila. And feeling ko kanina, parang kahit RRQ Kaito, nakikita na kailangan nilang trumade. Pero even then, ang sakit nun na yung inattempt kong trade sa top na pinagtulungan nyo pa dito ni Sai, hindi naging matagumpay, tas ikaw pa yung nakuha kanina ni ZP. Tas nanakawan pa ni Ken ng purple buff si Denjiro. Yan yung legit example ng kahit magtulong-tulong pa kayo. And si ZP, hindi naman siya umuwi. Umikot lang yan eh. Nag-rotate lang yan oh. Nandito na siya sa baba. Lane swap, pero naglaad. Diba? Inuubos. Sobrang lamang na Mythic Seal. I don't know what to tell you because comparing this to the previous series, parang mas lamang ang Mythic Seal now and mas kontrolado yung pagkakalamang nila. Di ba yung kanina medyo violente pa yung AI? Ito parang slowly but surely. Parang kailangan talagang kapag ka sa teams ng Myanmar ay meron kang fino-force. Dito naman, more on objectives. Not necessarily yung mga nagiging team fights kanina. Pero speaking of Avatar of Guardian, tamang zone lang. Walang makakalapit. Walang makakadepensa. Wala sa side ng RRQ Kaito. Torre lang talaga ang gustong kuhain ni ZP at wala nang iba. Circling Eagle ginamit dito. Pero hindi siya pinansin eh. Hindi pinansin si X-Nova. At ngayon makakanambawi ang RRQ Kaito. I think this is calculated by Mythic Seal kasi na 2v1, na 3v1 si Ken sa may taas. But just the same, magre-respond ang Mythic Seal, hindi makapag-turtle ng libre ang Kaito. So they cannot convert it for free. So eventually, yung pagkamatay ni Ken, trinade lang yun para sa torre sa baba. Parang gusto makakuhain pa rin ng Mythic Seal yung turtle, even without Ken. Wala. Sabi ni ZP, hindi namin kailangan retry mo, ako na. Kasi, di ba si ZP, kinaya niya yung 2v1. Eh si Ken, hindi niya kaya 3v1. So sabi ni ZP, di akin na lang to. So, ito yata, or ito ba ang explanation kung bakit mainit sa Myanmar ang Bruno? Ipinapakita sa atin ni ZP ngayon kung bakit mainit sa Myanmar ang Bruno. Literal na kung gusto nilang laruin ng objectives lang at wala nang iniisip na iba. I think so. Brigida, the way you put it earlier, kapag ang kalaban mo, Burmese team, in the early game, I agree, dapat meron kang ifa-force, but just the same, meron ka dapat early presence. Whether it be offensive or defensive, dapat may linalapag ka. And Bruno is that. Na kahit na sabihin mong ang item mo, Berserker's Fury pa lang. One or two core items ka pa lang, masakit na yun si Bruno eh. Kaya pala, yun yung rason. At sino bang itapat mo sa kanya sa lane? Okay lang sa kanya. All the more pag Claude na alam naman niyang mamaya-mayapan niya kailangan problemahin yan at mas magiging angat kapag ka-team fights yung usapan. Pero kailangan nilang ingatan yung mga ganoong klase, yung magagandang huli na posible manggaling dito kay Binguin. Despite this, ay nakakaipa naman ng stacks yan, paunti-unti. Pero X-Nova sabi niya, sigurin na natin tong si ZP. Hahanapin ni Ferds. Makakapaghanap naman ng dash out. Pero yung Worldy, kinubit na. Tapos sinaktuan pa ng deadly catch. Pero still, ZP is down. Pero papasok pa rin naman si Tacites. At ngayon, kinakailangan ng tumakbo ng RRQ Kaito. Ferds kapalit ni ZP. Hindi nga yata sobrang shutdown yun kasi hindi naman makills yung laban natin. Oo. It does slow down the push, pero na-tradean pa rin eh. Nag-overcommit ang RRQ Kaito at na-punish pa rin sila. Nanakawan pa ng purple si Denjiro. Yes, nag-commit ng retribution si Ken, pero makikita natin dito yung actual cost ng pagkamatay ni ZP. Naka-push si Sai. So wala man siya sa economy, nasa mapa. Oo. At masaya na doon ang RRQ Kaito. Tingin ko, bilang yun ang kauna-unahang tore actually na nakuha nila dito sa laban natin. Pero Ken, mag-isa, kinukuha niya itong Lord Objective at magiging matagumpay siya despite and regardless of two members ng RRQ Kaito na nakabantay. Ano bang meron sa objectives at sa Myanmar at binamadali nila ng paulit-ulit kahit na ano yung circumstances? Kasi objectives win games. That's just it. Diba? Turrets, those are objectives. Turtles, those are objectives. Lords, those are objectives. Iba-iba lang sila ng pamamaraan ng pagkuha. AI, all in. Diba? Papatayin ka nila sa kanila kung yung objective. Mythic Seal, dadaanin nila sa pagbubrusko, dadaanin nila sa damage, at kung hindi mo sila masagot, at hindi mo sila matalo sa pindutan,
talagang kukuha lang nila yung objective. Di ba? Kaya medyo low kill score to compared to the AI esports game against Lazy. So ngayon, makikita mo, yung lineup nila built to do that. Hindi sila naghihintay na mga pagko-convert. Pinipilit na nila yung objectives bago pa man ang kahit ano pa pwedeng mangyari. Pero eto na, makakadepensa ba ang RRQ Kaito Denjiro manggagaling doon sa gilid? Pero may revitalize naman. May clear nila yung ibang mga minion waves at yung Lord objective. Pero napasagan na sila ng isang inhibitor turret at may isa pang paparating na mid wave. Hindi naman na yata masyadong maglalalalim ang, patandami kong ninabing la doon, ang Mythic Seal. Pero medyo nakabantay pa rin sila para dito sa top lane. Inhibitor turrets ang target ngayon. Avatar of Guardian, pumasok na doon si Sides. May mananakap na isa. Pero Glorious Pathway, sinuslow down yung mga pwedeng daanan ng ibang mga miyembro pabalik doon sa base nila. At ngayon naman, ay nararamdaman na rin ng RRQ Kaito yung sakit na mga bola. Pero kapalit ng dalawang inhibitor turret, matagumpay naman sila makakadepensa. Yung bola at yung kanyon. Those are the two things that you have to watch out for. So totoo lang dalawa lang naman ang damage source ng Mythic Seal. Si ZP at si Ken, the Bruno and the Bane. Kung mahanapan mo ng paraan para either bawasan yung damage, makabuo ka man ng antique kiras, makabuo ka ng blade armor, okay. Pero those cost money. And that's money na hindi kayang kunin pa ng RQ Kaito ngayon kasi nga, sobrang bilis ng Mythic Seal gumalaw sa mapa, sobrang lakas sila kumuha ng objective. So the question is, saan kukunin ng RQ Kaito yung farm na yon? At anong gagawin nila sa mapa para makapag-farm si Sai at si Mingguin? Sa totoo lang the Sicilian and the Claude are making this much harder. Kasi nga, kailangan nila ng farm yung mga madali lang naman makakuha ng farm tulad ni Ferds at saka ni Denjiro, sila hirap na sila. Paano pa yung mga farm reliant? To be fair, nakita natin kanina, mataas pa rin ang overall damage output ni Mingguin sa lahat ng mga nagiging nakikita natin na players dito ngayon. Pero kitang-kita rin natin sa item build so far yung differences in terms of gold na inahawakan ng mga players natin. Grabe, ilang libo at least minimum para sa bawat matchup na nakikita natin. So, mahirap-hirap talaga ito na sitwasyon kung iisipin mo. Even in terms of levels, kasi parang daman mo yun. Kung ikaw ang RRQ Kaito, sobrang efficient mag-zone ngayon ng Mythic Seals. Paano makakalapit ngayon ang RRQ Kaito kasi medyo nahanap sila doon ng Mythic Seals. Pero naman Circling Eagle, medyo low na si Yellow Flash. Pero namatagumpay na nakuha yung Lord Objective at pagtumba pa sila ng isa. Pumasok na rin si Justin dito. Mahanap pa yata si Mingguin at hindi na makakatakbo para layo. Naku, Skypiercer yata ulit yun. At nangyayari na naman ang nasaksihan natin kanina lang. Hindi ata. Talaga, Bri. Talagang Skypiercer ang kumitil kay Mingguin. I was saying it, di ba? Dalawa lang naman ang true sources of damage, si ZP at si Ken. As long as ZP and Ken can find one of them. Wait, Justin! Wow, Justin! Uy, teka lang. Grabe naman to, may 1v1, Nolan, Zushin, pero teka lang, buhay pa din si Justin at yung base hindi na pala buhay kasi tinapos na din.